Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. Tara na't simulan na natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Nagsimula ang eksena ng sabay na sumugod sina Vlad at Noir upang tapusin ang laban-laban sa halimaw na tila walang kamatayan. Dumagundong ang lupa sa ilalim ng kanilang pag-atake habang mabilis silang papalapit. Itinaas ng halimaw ang napakalaki nitong palakol at buong lakas na inihampas kay Vlad at Noir, isang atakeng kayang pumatay ng isang kabalyero sa isang iglap. Ngunit sa tamang sandali, mabilis na umiwas si Noir at tila nakita nito ang pag-atake ng halimaw. Hindi tumigil si Noir at kaagad siyang gumanti ng atake at ibinaon ang kanyang espiritong sungay sa katawan ng halimaw, kasabay ng pagbagsak ng espada ni Vlad na puno ng matinding aura. Dahil sa lakas ng tama, tumilapon ang halimaw at bumangga sa mga puno. Bumagsak ito sa lupa habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa katawan nito. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Vlad na hindi na gumagaling ang mga sugat ng halimaw. Naintindihan niya agad ang nangyayari. Ang kapangyarihan ni Noir ang sumisira sa kakaibang kapangyarihan ng halimaw. Dahil dito, muling pinaabante ni Vlad si Noir upang tuluyan na itong tapusin. Ngunit biglang nagbago ang kilos ng halimaw, tumayo ito at pumunta sa mahiwagang puno kung saan nakatira ang nunal, tila nag-iisip ito sa kanyang susunod na galaw. Napansin naman ito ni Vlad kaya agad niyang pinahinto si Noir. Sa sandaling iyon, malinaw na hindi na basta halimaw ang kanilang kalaban. Nakaunawa ito. Alam nitong si Noir lang ang susi para masugatan at matalo ito. Nag-alala si Vlad dahil kung susugod sila ay baka madamay ang punong tirahan ng nunal. Napaisip si Vlad kung ano daw ang kanyang gagawin. Habang iniisip ni Vlad ang susunod na hakbang, may napansin siyang maliit na gumalaw sa kanyang braso. Ito pala ay ang nunal. Ang kumikislap na nunal ay umakyat sa kanyang espada at tila parang may gusto itong ipaabot. Sinubukan niya itong paalisan, ngunit tumanggi ito. Biglang naglabas ng matinding liwanag ang nilalang at tila sumama ito sa kapangyarihan ng Amber. Ang liwanag ay patuloy na lumalakas at maging ang espiritong puno na nasa likod ng halimaw ay tila nakikiisa sa enerhiyang iyon. Unti-unting nabalot ng gintong liwanag ang espada ni Vlad. Naramdaman nito ang isang biyaya mula sa pinagmulan ng espiritu. Ang Spirit Blessings. Sa kapangyarihang iyon, kaya na niyang tuluyang patayin ang halimaw. Matapos ibigay ng nunal ang kanyang blessings, ay pumasok ito sa baluti ni Vlad at tila gusto nitong atakihin ang halimaw. Ngumiti na nga lamang si Vlad at sinabing, alam niya daw ang ibig itong sabihin. Muli namang sumugod si Vlad at Noir gamit ang kanilang natitirang aura. Naghanda na din ang halimaw para salubungin ang atake ni Vlad, ngunit biglang nakaramdam ng takot ang halimaw. Tila ba nakakita ito ng isang napakalakas na presensya. Dahil dito, tuluyang nanghina ang loob ng halimaw, at sinubukan itong tumakas, ngunit wala na itong matatakbuhan. Binasiwas ni Vlad ang kanyang espada at tuluyan nang natapos ang halimaw. Sa isang malayong lugar, sa loob ng isang tahimik na silid, biglang namatay ang apoy ng isang violet na kandila. Tahimik itong pinagmamasdan ng isang babae na may mapanganib na presensya. Agad niyang naunawaan ang ibig sabihin nito. Sinabi nita na nawala na daw ang liwanag ng Dobre City. Inutusan niya ang kanyang tauhan na alamin ang nangyayari at panmanta ito sa Dobre City para kumpirmahin. Yumuko naman ito at sinabing, oo daw Lamashto. Napaisip na nga lamang ito, na hindi daw basta-bastang nababasag ang kanyang sumpa. Tanging isang nilalang na lumampas sa kanyang limitasyon ang makakagawa nito. Tuloy pa nito, na wala dong ganoong kabalyero ang Dobre City. Samantala, sa kagubatan, ang nawawalang bata ay nagtatago sa ilalim ng ugat ng puno, at tila nanginginig ito sa takot. Nang makarinig ito ng mga yabag, lalo siyang kinabahan. Napaisip ang bata, na baka ito ay isang bandido o di daw kaya ay ang halimaw na nakita nito noong kumukuha pa ito ng berries. Mas lalong kinabahan ang bata. Ngunit nang makita nito si Vlad ay bigla itong sumigaw, para bang nakakita ito ng multo. Ngunit nang makita nito ang nunal sa balikat ni Vlad, ay agad niya itong nakilala. Ang nilalang daw na iyon ang tumulong sa kanya noong biglang nagpakita ang isang halimaw. Inalok ito ng nunal ng berry, at doon tuluyang nawala ang kanyang takot. Lumuhad si Vlad at inabot ang kanyang kamay. Tumakbo ang bata papunta sa kanya at niyakap ito. At sa wakas, ligtas na siya. At dito ay sinabing, kung mayroon kang isang bagay na kumikinang,
dapat alam mo kung paano ito protektahan. Ang mga nabibigo ay naiiwan na walang anuman kundi kahabag-habag na pagkawasak. Upang mabuhay, kailangan nilang magsimula ng isang paglalakbay na walang katapusan. Sa isang alaala, makikita ang isang panday na abala sa loob ng naglalagablab na pagan. Isang lalaking nakatalukbong ang lumapit sa panday, at may daladalang bihirang metal na maaari lamang hubugin sa walang hanggang apoy. Hiniling nito sa panday na gumawa ng isang espesyal na espada. Isang sandata na gagamitin upang patayin ang isang napakalakas na dragon. Ang Dragon Slaying Sword, na bigla ang panday sa kanyang narinig. Tuloy pa nito, na gusto nitong patayin ang Prime Dragon of Perfection. Lumipat ang eksena kung saan nakaupo si Vlad sa tabi ng isang tahimik na lawa. Habang iniisip nito ang nangyari sa halimaw na kanilang hinarap, ay dumating naman si Gerta at tinanong kung bakit daw ito maagang gumising. Sumagot naman si Vlad na hindi daw ito makatulog. Saad ni Gerta, na sino naman daw ang mag-aakala na makatagpo sila ng napakasamang halimaw sa gitnang rehiyon. Tuloy pa nito, na naglaho daw ito ng parang usok ang bangkay ng halimaw. Napaisip naman si Vlad, na ito daw ay isang malinis na trabaho na may malinaw na layunin. At sa tingin nito, na may connection ang nakalaban niya noong pari sa nakalaban niya ngayon na halimaw. Saad ni Vlad, na kailangan daw nilang ipagbigay alam kay Joseph. Sumagot naman si Gerta, na wala naman daw mage sa lugar na ito. Siguro daw ay magpadala na lang daw sila ng tagadala. Sumagot naman si Vlad, na hindi daw gagana ang tagadala dahil sa lamig ng panahon at matatagalan pa daw bago ito makakarating kay Sir Joseph. Tinanong naman ni Vlad, na saang nayon sa silangan daw ba ang mayroong salamangkero. Nag-isip naman si Gerta at sinabing, kung sa silangan daw ay maaring pwede daw sa Vizcaya County sa Tenobo. Sumagot naman si Vlad, na sige daw at yun daw ang kanilang susunod na destinasyon. Maghanda daw ito at aalis daw sila pagsikat ng araw. Sumagot naman si Gerta, na oo daw at maghahanda na siya kaagad. Nang makaalis na si Gerta, ay napaisip si Vlad na sigurado daw itong nanaginip siya ng kakaiba, ngunit hindi nito maalala kung ano yun. Ang tanging naalala niya lang daw ay ang mga anino ng isang kabalyero. Isang kabalyerong na gustong patayin ang isang dragon. At dito ay binunot ni Vlad ang kanyang espada sabay sabing, ang boses daw na ito ay pamilyar. Marahil daw ay isa itong fragment ng alaala na iniwan sa kanya ng boses, at marahil daw ay konektado pa rin sila sa isa't isa, at dito ay sinabi ni Vlad, na magkikita pa rin daw sila muli, hindi man ngayon ngunit balang araw daw ay maaabot niya rin ang ilalim ng kanyang mundo. Kinaumagahan, bago sila umalis, kinausap niya si Baron Dalmatia. Pinayuhan niya itong itigil ang pagsira sa kagubatan at igalang ang kalikasan upang maging malago ang kanilang pananim. Bilang tanda ng pasasalamat, nag-iwan si Vlad ng isang gintong barya. Nagpasalamat naman ang Baron kay Vlad sa kanilang nagawa. Yumuko naman si Vlad at sinabing kahit sa malayo daw ay patuloy nitong ipagdarasal ang kaunlaran ng Dobre City. At sa huling pagkakataon, at tiningnan nito ang bandila ng Dobre City. Habang siya ay papalayo, napagtanto niya na ang mga espiritu ay nabubuhay sa alaala at damdamin ng mga tao. At dito ay sinabing, ang kailangan ng mga espiritu para mabuhay ay presensya, ang alaala ng isang taong nag-iisip sa kanila. Ang mga bagay tulad ng mga damdamin ang nagpapahintulot sa mga espiritu na umiral sa mga lupay, tunay na mainit ang damdamin ng batang babae sa loob ng mga ligaw na strawberry, hindi mo na kailangan pang kalimutan. At sa araw na iyon, muling nagliwanag ang isang dilaw na bituin sa kagubatan ng Dobre City. Sa kabilang dako, sa lupain ng Bayzid, tila may hinihintay ang bishop. Tinanong ni Joseph kung sino ang taong dumating. Sumagot naman si Jaeger, na iyon daw ang anak ng Doc Drajulia. Ang kapatid ng kapitan ng Dragon Killer Knights na si Marcia. At dito ay dumating si Rado Drajulia, ang anak ng Dragon Blood Doc. Sa kanyang pagdating, nagsimula ang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.